Gemma from NCR. But before I'll give to them the floor for the house rules, let's witness first a short video clip that we missed from the last Sabbath. A video clip that had happened on top of the mountains of the Aita Manubo tribe, together with our brethren coming from Davnor chapter. Let's watch this. Wave Beats Music. Oh yes, mga Opirian, ito po yung mga builders ng House of Builders natin sa ating House of Prayer natin dito sa Balagisi Clan. Nandito po ang mga kagwapuhan nating sila po yung nagbi-build ng House of Prayer natin. Grabe, walang reklamo sila. So, kukunin lang natin yung pahayag ng ating sisi ng Davnor. Ito siya din ang nangungulo. Siya ang namumuno dito sa pagtayo ng ating House of Prayer. So, andito si Bro Nimuel, ating makausap. Hi bro! Ano pong masasabi natin bro? Unang-una, malaki ang pagpasalamat namin dito sa atong misayro, King OHC, sa pagbigay niya ng atensyon na mabigyan ito ng maitayo ito. Salamat sa Simite Foundation, kay sa atong National Treasurer, Jumunida, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa mga katribo dito na tumutulong sa amin dito. Kung wala sila, medyo mahirap talaga. So kahit kapos sa panahon, pinagsikapan po namin kahit temporary lang ito muna. So maraming salamat lalo na sa atong abayahawa. So sa ating lahat mga kapatid, magpatuloy lang po tayo, magsisikap po tayo, huwag po tayong titingin sa kaliwa, sa kanan, kundi magpatuloy lang po tayo sa atong paglilingkod sa atong dating abayawa. Nakalimutan ko pala sa ating Prime Minister, Bro Sinin, maraming pong salamat sa inyong pagpursige na mapokus ito. Happy Abib anniversary po sa ating lahat mga Opirian. Happy Abib! Sigaw lahat, sigaw. Happy Abib! Happy Abib! Happy Abib! Happy Abib sa lahat ng mga Opirian sa buong mundo! Happy Abib! Happy Abib! Woo! Masayang-masaya ngayon sa araw na to, itong araw ng ating Abib. So, nandito kami ngayon sa bundok ng Balagisi. Nandito ang Davnor Balagisi Chapter. Tatapos na rin ang aming
House of Prayer, mga kapatid sa buong mundo. Salamat King OHC, Prime Minister BM Sinin. Natapos na talaga ang pangarap na fulfill na ang House of Prayer ng Dabnor Balagisi. At kasama namin ngayon ang mga kapatid nating mga katutubo. So salamat King OHC, at sa araw na to, magsiselebrate po kami ng araw ng Abib. Happy New Year! Happy Abib sa lahat! Happy Mayong buntag sa tanan na labi na sa Tibukawan sa Karong pasalamat nga karong adlaw sa ulog ang New Year sa customary sa customarilo sa Atlas Tribo. So magkahiusa ang kaliwatan uban sa mga kaigsuunan nga mga kawan sa chapter sa Davao del Este. Sayaw sa pagdaig, kalipay kong amo singit. Singit sa pagdaig, kalipay kong amo sugit. Nga ikaw balaan, tanang tribo, sa tibuok ka nasuran. Tanan magaluhon, tanan magaday, tanan magasimba sa balaan mong ngalan. Abay Yahawa, among Misaya Yahawa siya'y di mayaon ta ang ngalan niya. Ang ngalan nga balaan, bayawon ta ang mga kamon sa pagdaig kaniya. Tanang tribo sa tibuok ka nasuran, tanan magaluhon, tanan magaday, tanan magasimba sa balaan mong nangalan. Abay Yahawa, among Misaya Yahawa siya'y tanan magasimba
sa balaan mong nangalan. Abay Yahawa, among Nisaya Yahawa siya'y di mayaunta ang ngalan niya, ang ngalan nga balaan. Bayaunta ang mga kamot sa pagday kaniya. Tanan tribo sa tibuok kalibutan, tanan magaluhod. Happy Abay Yahawa, among Nisaya Yahawa siya'y Sa mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatiran, lalong-lalo na sa ating mga priest Noel. Ang aking pong katanungan tungkol po sa ating pag-concentrate ng tubig. Ito po ba ay pwedeng gawin sa buong taon ng ating buhay o dito lang po sa pagdating ng ating kapistahan? Yun lamang po, marami pong salamat. Happy Sabat mga kapatid. Narinig niyo ako? Opo, mahal na hari. Yes po. Okay. Ganito. Bago ko sagutin yung may gusto akong nilawin dun sa tanong regarding sa consecrated water. Pero bago ako pumunta doon, gusto ko lang kasi nakita ko yung video ng sa Palagisi. So nakatayo na pala ang yung bubong. Wala pang dingding, yung lupa ay semento. So pakisukat nyo po yan kung ilang metro yan. I-submit ninyo sa meron bang dito? Naka-attend ngayon sa architecture. Paki-estimate na lang po ng kakailanganin semento. Para ma-semento yun. Flat lang muna kasi pag nag-expand, baka pwedeng i-expand natin palikod o dito pa unahan. So, ang importante yung ginagamit ngayon ay ma-semento. Lalo na yung paikot ng mga haligi kasi kahoy yun masementahan yun at maanuhan ng termite control. Yun ang hindi ko alam if naisip ninyo yun o naalala ninyo yun. Importante ang termite control, baka hindi natin alam, inaanay na. So kung nakikinig dito ang Ministry of Infrastructure, kindly coordinate with the CC kay Bro Nimwell kindly coordinate maturuan regarding sa termite control and ipa-estimate yung sa semento doon. Ipa-semento yun kasi lupa siya. Kahit hindi ganun kakapal na semento, basta importante masemento yun. So yun lang ang ko doon, and I'm very happy. So para sa lahat dito na nanonood, marahil nagtataka kayo bakit ganun kabilis. Wala pang isang buwan, nakatayo na ang sa Balagisi. Isa lang po ang sasabihin ko. Kasi ang tribo na yun ay sumunod sa instruction namin. That is number 1. Sumunod sa instruction. Number 2, wala silang away-away doon. Walang mga conflict, walang mga disagreements. Talagang one voice, one command sila. Kaya makikita nyo ang resulta. Wala kaming naririnig doon na si Sisi ganito, si Treasurer ganito, si ganito, ganun. Walang siraan. Napakasimple ng kanilang samahan.
hindi complicated. So, para yung sa, if you still remember, Friendster ba yun o Facebook? Marital status nakalagay complicated. Sila hindi ganun ka-complicated yung kanilang mga relationships doon. So, merong sisi. Kung ano ang pagkukulang ng sisi, tinutulungan ng mga members instead na hahangarin na paalisin ang sisi. So, that is how they behave. That is how they interact. Kaya makikita ninyo, ganun kaganda, kabilis ang progress. So after na masemento ang ano diyan, then we will see what we can do para sa walling naman. Siguro ko cyclone na pagagapangan natin ng ornamental plants para pag umulan, it will serve as a curtain. Pag mainit naman ang araw, it will serve as a shade kasi walang kisame yung bubong. So I'd like the CC and other members siguro to have a conference with the infrastructure and architecture. So malaki matutulong dyan ni Mark Derrick for the planning. Tingnan, kunan niya ng video yun. Then after that, I'd like kung gusto ng tribe, siguro ko tulungan natin for an animal dispersal. Mga tupa para hindi sila bibili. Di kailangan bumili ng mga panghandog. So, animal dispersal. Napakalawak ng lupain. So, kahit tupa, kambing, pwede doon. So, I just don't know about the source of water. Yun ang titingnan natin. But, it should be on the pipeline. Napakaganda kasi, mga kapatid, napakagandang tulungan ang mga chapters na walang hidwaan at sumusunod, marunong sumunod. So, yan ang I'd like the Balagisi tribe to be a sample, a model, not only among the fellow tribes, hindi lamang para sa mga fellow tribes, kundi sa mga chapters. Tingnan yung Balagisi, oh. Napakatahimik nila. Payapa, harmonious. Wala kaming naririnig na kung ano-ano. Simpleng pamumuhay, what you see is what you get. Ganon sila eh. Walang mga pang-ilalim na samahan. Walang mga politikahan sa loob ng chapter. Kaya tingnan nyo, ang bilis. Less than 1 month yata yan. Kung hindi ako nagkakamali, less than 1 month. May nakatayo na house of prayer. So, I want that to be further improved. Tapos, lagyan ng reinforcements kung kinakailangan, ipakita natin sa kung anong pwedeng gawin doon. Then, after the cementing, livelihood, Sisioli, if you are there, pag-aralan natin kung paano sila makakapagano. And if somebody, kung nandito ang Secretary of our Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fishery, meron tayo niyang kindly take a look doon sa situation ng Balagisi and determine kung ano ang pwede doon. So, livelihood program ang susunod dyan. So that they will have additional income. And furthermore, parang kahit yung panghanda-handa nila, hindi na problema. Kahit mga bata doon, pwedeng magbantay ng mga animals. Then, after the animal husbandry, titingnan natin what the Ministry of Education can do for that tribe. So, alam niyo ang bilis ng pipelining natin, mga ganyang projects. Kasi hindi nag-aaway-away yung mga chapter members. Pero pag kayo'y sinagilian na, may nag-aaway-away na, may nagkukura, wala yung loyalty, nako, ewan ko, mawawasa kayo. But look at this tribe. Hindi sila nakikinig sa kura. Pag sinabing block them off, block off. Pag sinabi, huwag niyong kakausapin mo yan, hindi nila kakausapin. So ayan, tingnan mo, ang bilis.
So I want that to be a model sa lahat ng chapters. Wala pong favoritism yan. Kaya lang kasi ako, matuwain ako pag nakikita kong nagkakaisa, talagang tulungan, ang sarap tulungan. Pero pag ang chapter medyo hindi maganda ang samahan, teka lang. Siyempre, ganun yun eh. Kasi papatayuan mo ng house of prayer, tapos mag-aaway-away. O tapos ang gagawin, amin itong isang haligi, inyong isang haligi. Hindi pwede yun. So, while I was looking, I am reminded of the time that I made the decision. I want this tribe to be assisted. At hindi ako nagkamali. Andyan yung output. Transparency. Ang liquidation, mabilis. Nagpadala ng 50,000. After a week, andyan ang mga resibo ng 50,000. O sige, di ang bilis ng pag-release ng kasunod. Kung susundin ninyo, actually, I did not expect na ganito ka-smooth ang cooperation ng tribo, ng Davnorth. Hindi ko na-expect na ganun. Akala ko mahihirapan kami habang nag-ano kami ni Bro June. Bro June, kumusta ang na yan, project? Ay, okay naman po. Pagpadala ko, andyan na yung sige. Pag walang liquidation, huwag mong ipapadala yung susunod na budget. I-hold mo. At ako'y natutuwa at talagang yung CC, tinandaan niya yung sinabi namin ni Bro June. Pag kami nag-release ng pondo, ipadala ninyo ang liquidation. Pag hindi kayo nag-liquidation, huwag kayong aasa na may darating na susunod na pondo. Righteousness ang tawag dyan. So, hindi na po mangyayari yung mga kagaya nung dati. Hindi ko papayagan yun. Dahil ang mga donations, ang mga tithes na ginagastos natin sa mga ganyang projects ay hindi po pinupulot ng mga members na tumutulong. Hindi po pinupulot. Pinaghihirapan yan. So we want the recipient to be fully cooperative and transparent and honest. Loyalty. Pag naandyan ang mga yan, malayo ang mararating natin at mabilis ang progreso. So yan lang ang mensahe ko overall to Davnorth, to the tribo. Congratulations for a job well done. More will come along the way. Basta kayo nagkakaisa at maayos ang inyong relasyon sa foundation. Maging loyal lang kayo, maging tapat, maging honest, nagkakaisa, masunurin, walang maraming intriga, maayos ang samahan ng kapatiran, walang problema. Yun lang ang sumatotal nun. Everything will be fine. So, puntahan ko yung tanong kanina doon sa regarding sa consecration. First thing, careful ako dito eh. Baka magkaroon ng misconception. Yun ang iniiwasan ko. Unang-una, yung living water na kinoconsecrate natin is for the purpose ng Passover. And ginagawa ito once a year. So, nandun po yung yung biblical application. No more, no less. Ang purpose is para sa Passover. And it is a symbolic act. Hindi literal. Pinapagawa tayo, kukuha tayo ng tubig.
i-consecrate natin, meaning i-dedicate natin yan during the observation of the Passover, kagaya ng ginawa natin doon sa wine dati. So, magdadarasal tayo at yan ay ihahandog natin at yun ang gagamitin natin for the Passover. And we need to do it at least once a year. Actually, once a year. Kasi we cannot go beyond. Hindi tayo pwedeng pumunta ng lampas doon sa sinabi. Nagugunitain ang Passover once a year. Isang beses po lamang sa isang taon. Sa bawat pagsapit ng ika-14 days ng unang buwan. Yung mga hindi makaka-attend dyan, meron kayong another chance. Yung mga nasa biyahe, hindi umabot, mga nagkasakit, hindi nakapunta, you have the chance na gawin yan after 30 days, if I recall it right. On the 14th day din ng susunod na buwan. So kung ano yan, tingnan nyo na lang sa kalendaryo kung kailan ang 14th day ng susunod na buwan. Counted yung new moon as day 1. Para hindi ka magkamali sa pagbibilang ng 14 days. So yan po ang inaano ko, yun lang ang gusto kong i-point out. Sana mga kapatid, hindi tayo darating doon sa punto na may magbobote-bote ng consecrated water, kuno, at ang iba ay binibenta na dahil nagmimilagro na. Huwag pong ganun. Huwag po tayong aabot sa ganun. So I'm just being careful. Baka makagaya yan sa tungkod. Yan, tungkod sa ang tungkod ni ginawang kapital ang tungkod-tungkod para makapagtayo ng sekta niya. Wag po. Baka mamaya mangyari na ginawang kapital ang tubig-tubig, consecrated water para magtayo din ng sekta. Wag po ganun. I'm not saying na ang sinasabihan ko lang dito ay yung nagtanong hindi po yung nagtanong lang. Actually, I am thankful na nabuksan niya yun. At nakita ko yung tendency ng iba. Pwedeng mangyari eh. So ito ay paunang paalala ko. Paunang paalala. Ngayon, kung gusto ninyo na ang consecrated water ninyo, kunwari isang jar, hindi nyo naman mauubos yan sa Passover lang. At kung gusto niyo na pag nagkikita-kita kayo sa bahay-sambahan, yun ang iinumin ninyo, here is my suggestion. Wala pong masama dyan. At yung Torah is silent about that. It is silent. Ibig sabihin, walang pinagbawal na ganun. So ito ang klaruhin ko. Yung matitira, pwede ninyong ilagay sa isang malinis na container. At yun ay dadagdagan nyo na lang ng dadagdagan. I don't see anything wrong with that. Pero wag niyong gagawing doktrina na kami ay may balo ng tubig, na nagmimilagro. Ako ang unang pupukpok sa inyo. If it so happened na miraculously nga may gumaling ng sakit, huwag niyo pong ipangalandakan, lalo na doon sa mga hindi tagaloob. Bakit? Pagsisimula ng intriga,
Pagsisimula na naman ang issue. So let it be. So, yung mga dating nasa sorcery dyan, na nagbago na, please, wag na po ninyong balikan ang sorcery. Nasabihin nyo meron kayo may mahiwagang tubig na bumuhos mula sa langit at nagbimilagro. At ako'y manggagamot na. Wag po ganon. Wag pong ganong style. Dahil kung anong gagawin ng isang member sa atin, that will reflect to all of us. So sa akin, kung nag-consecrate kayo ng isang container, so let it be, lagay ninyo dyan. Tapos dadagdagan na lang ninyo yun. Hindi kailangan ng ritual doon. Because you consecrated it, so dadagdagan na lang ninyo. And keep it clean and sanitary. So that when you go there, magsalo-salo kayo, yun, kukunin ninyo. Then, wag na ninyong pauubusan ng laman. Dadagdagan bago maubos. Dadagdagan bago maubos. So that the whole year, you have a consecrated water. Hindi mauubos yan. Kasi hindi nyo uubusin. Lalagyan nyo. Dadagdagan. Pag kunti na lang natira, dagdagan nyo ng fresh. Kahit isang bote lang ang matira dyan, o di gawa ko ng fresh, o isalin nyo ulit doon. But do it with the sanitation. Malinis, maghugas ng kamay. Baka mamaya yung similya ninyo nung yung tubig na kinonsecrate ninyo is a medium of bacteria na o di LBM kayo lahat dyan. So yun lang po mga kapatid ang paalala ko. Ang living water po natin, huwag gagawa ng doktrina, huwag gagawa ng milagro, huwag gagawa ng ritual, at huwag gagawa ng kung ano-ano. Ulitin ko, I'm very thankful doon sa nagtanong kasi nabuksan. At least may nakita kong possibility na, nga naman, posibleng mangyaring gano'n. But this is not exclusively for him. Yung message ko, yung paalala. This is for everyone and for everybody. Para sa lahat. Okay? So, thank you very much. Freeze. Consecrated. Yun bang live water? Hindi pwede yung mineral water? Kasi yung mineral, ang alam ko, dead water na yan. Yun bang galing sa balon? O mga live water? Okay po. Kapatid, tinatanong po ba ninyo kung ano pong klaseng tubig? Kung pwede po ba galing sa balon o pwede pong mineral water? Yun po ba? Oo, yun. Kasi ang alam ko, yung mineral water, parang dead water yan. Ang ibig ko sabihin, yun ba lang sa water sa balon or sa mga spring? Kahit anong klaseng tubig, basta maiinom at safe sa kalusugan. Hindi kailangan umakyat ng special na bundok para makakuha ng tubig na gagamitin. Kahit anong tubig, kahit yung pinadeliver nyo galing sa water refill station, pwede po yun. Hindi kailangang maghanap ng special na tubig kasi ang magiging special ang tubig na yan pag kinonsecrate ninyo. So kahit galing yan sa kung saang bundok na mahiwaga ako ng bundok, hindi po yan consecrated water kung hindi ninyo i-consecrate. Pag-consecrate po is magdadasal kayo at iaalay o ihahandog ninyo ang tubig na yan kay Abba Yahweh and King Yahweh Shai,
and ipoproclaim ninyo, hihilingin ninyo na yan ay basbasan para maging living water. Yun po ang ibig sabihin ng pag-consecrate. Okay, Yada. Salamat. Salamat po. Kahit anong tubig, pwede. Kahit anong tubig, basta malinis, pwedeng inumin. Hindi kailangan galing sa isang na mahiwagang bundok kung saan na bundok. Hindi kailangan ganun. Yan, okay. Po, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, sa ating mahal na hari. Magandang umaga po. Ang tanong ko po, kahit sino po ba na baptized member ay maaring mag-consecrate ng tubig na gagamitin natin sa araw ng Passover? Mari po bang lalaki o babae, katulad sa mga malalayo, hindi maka-attend sa house of prayer, mga lugar na isolated, pwede po bang kahit sino sa mga baptized ang mag-consecrate ng tubig? Salamat po. Ganito, naibigay ko na ang instruction niyan as of last year, pero para sa benefit ng mga baguhan, sige, sasagutin ko yung. Thank you for asking that, sister. Ganito, ang pag-consecrate niyan, ang gagawa is, halimbawa, isang chapter kayo. Kung isang chapter kayo, ang gagawa niyan is yung priest, kung may priest. Kung walang priest, is kung sino ang pinakamatanda na lalaki. Yung kinoconsider ninyong elder ng local chapter, yung parang siya yung pinakatatay-tatayan. So, kung walang ganon, yung CC. So, pangatlong option ang CC. Kung ang CC ay babae, maghanap ng lalaki na magsasagawa nun. At siguraduhin ninyo na ang gagawa niyan ay hindi supot. Tatawa si sister. Dapat po tuli. And by the way, hindi po pwedeng mag-partake, kumain ng unleavened bread at saka iinom ng living water sa panahon ng Passover, sa panahon lang ng Passover. Hindi pwedeng iinom ng living water at saka ng unleavened bread. Hindi pwedeng lumahok doon sa pagsishare noon. Di ba iniikot natin yun, kukuha bawat isa. Hindi siya pwedeng sumali doon kung hindi tuli. Kahit bata. Kahit bata. Must be excluded. So, pag may mga kamag-anak, anak na hindi patuloy, ipatuloy niyo na po para makakasali na siya. Kasi circumcision is part and parcel of the covenant. So, dyan po sa mga medyo mga matatanda na at hindi patuloy, makipag-coordinate na lang po kayo sa, kung nahihiya kayo, lumapit kayo sa isang priest. Last year may pinatuli kami. Ilan ba pinatuli namin last year? May pinatuli kami, confidential yun. Pinagsimulan pa nga ng intriga yun. Bakit may mga sekretuhan ng mga pag-uusap. Gusto yata makimarites. Nung kaya masama ang loob niya. Bakit wala siyang nakukuhang impormasyon? Nagsama ng loob niya. Bakit daw meron ng ganun sa kawa? Nagbubulungan. Nagsisekretuhan. Ano naman ikwento sa kanya? Atat na atat siya kasi gusto niya ng marites. Galit siya. Pero sekreto po yan, mga ganyang bagay. Pag sinabi confidential, talk only to the priest. Hindi yan makakalabas. Ang identity ninyo ay hindi mailalabas. Maliban na lang kung kayo ang kung kayo ang ano yung kwento ng kwento? Yung salitang Pilipino natin dyan. Madaldal. Yan. Sorry ha, ano lang yun. Talagang, yun naman talaga ang salita natin na Tagalog. Kumbaga sa ibang lingwahe, matabil.
Yun. So hindi po makakalabas ang sekreto kung yung priest ang sinabihan ninyo. Because it is the priest na mag-coordinate, alaga ng identity nyo. So yung pinatuli namin noon, pinalarga namin sa kabilang bayan. Umuwi siya, magaling na ang sugat. Eh, natatawa ako doon kasi galit na galit ang misis niya. Bakit daw siya nagpatuli? Sabi ko, ano ba yan? Mag-away pa yata yung mag-asawa. Huwag niya nang piliting alamin kung sino yun at hindi ko rin naman sasabihin kahit anong gawin ko. Pero sa local chapter nila alam yun. Kasi siya na rin ang nagkwento ng nagkwento. So hindi, at least hindi galing sa amin, galing sa kanya. So, marunong pong humawak ng sekreto ang priesthood. So yung mga lalaki dyan na hindi pa mga tuli, o may 3 days pa kayo, ilang araw pa. Anong pitsa ngayon? Pitsa maybe, ay 5 days na lang. Pwede pa. O sasalo ka, iika ka doon. O, at least nakasali ka. Hindi, pwede naman. Doon ka sasabay sa yung after 30 days, susunod na buwan, o doon ka sumali. Special, ano yan, special session yun. Yung mga ganun. Okay. So, I hope I have provided information na valuable. Hello? May follow-up po. May follow-up po daw po. Sige po, go ahead. Paano po yung mga kapatid natin na nasa abroad, na isolated po sila, mag-isang babae siya malayo sa mga kasamahan. Gusto po niya mag-partake ng Passover. Pwede po bang siya na lang ang mag-personal prayer para ma-consecrate po? Yes, siya lahat. Siya lahat. Okay. Siya lahat. Natin siya online. Siguro ko, alam ko meron ka rin na special group na mag-a-assist sa mga ganyang tanong. So special, exclusive yung para sa Passover. So, sino ba ang anyone, if Bro Dato is here, Prime Minister, siguro ko i-publicize natin yan sa ating page na lahat ng may katanungan tungkol sa Passover, doon na lang itanong so that I can answer other queries here. Pero okay din naman kasi yung mga medyo unique na tanong, at least masagot ko. Kagaya ng unang tanong kanina, it's very unique. So yun lang, sister. Okay, maraming salamat po, mahal na hari. Teka lang, may kailangan pa pala akong i-address. Wait lang po, ito. Kapatid. Sige po, mahal na hari. Kung allowed ba ang family members na wala pa sa kawan na maka-attend sa Passover celebration. So, Priesthood, paki-check nga yung rules dito. Kasi ang mga wala pa sa kawan, they are considered as foreigner sa ating household. Paki-check nga ulit. Medyo, ang memory ko about this question. Kasi meron dyan na pinapasama ang foreigner living within your household. Meron namang pinapa-exclude ang mga foreigners. So, kahit kapatid mo yan, kung hindi pa siya natin kakawan, he is considered as a foreigner. Kaya nang nagkataon na nasa loob ng household mo. So, yun ang i-resolve natin. Priesthood, could you please check kung pwede ang outsider? Tapos itong mga questions na to, siguro ko, gumawa na tayo ng fact page, frequently asked questions. Para lahat ng may katanungan, babasahin na lang nila ito. Makikita nila yung doon, may sagot na. Okay po. Take note of that para makatipid tayo ng panahon. Kasi next year, malaki ang membership na natin. Maraming magtatanong. Pero bago sila magtanong, tingnan, basahin muna ang FAQ natin. Yes po, mahal na hari. Okay, for that po. Mahal na mga priest, meron pong inasasagot ang ating mahal na hari. Sino pong available na priest natin? Priest Noel, nandiyan ka pa ba? Priest Noel. May nag-text sa akin, makakahabol pa ako sa tuli ng hari.
Yes po, kapatid. Ay, from the book of Sige po, please Noel. ayon po sa book of Matthew. From the book of Matthew 25 verse 35. For I was a hunger, and you gave me meat, and I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Pagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong natuloy. So dito po pumapasok yung mga foreigner o yung mga ibang lahi na binigyan ng pagkakataon na kung sila ay susunod at papasok sa loob ng covenant, ay sila po ay magkakaroon ng isang chance para po makasama dito sa gagawin nating mga fest na ito. Hindi lang dito sa Passover, kundi sa lahat ng kapistahan. So yun po ang mahalaga dahil sinabi po ni King Yahushua na sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. So dito po papasok yan, mga foreigner na kung ginawa natin ito sa kay Yahushua ay gagawin din po niya sa maliit na kanyang mga sumusunod sa kanya. So yun lang po. It's a bit inconclusive. I'd like a verse from the Old Testament. Rodato, kindly check our version. Check Passover. Pero kagaya ng sinabi ko, yung mga tuli, yung mga hindi tuli, hindi pwede. Yung mga foreigner ay yung mga hindi tuli, yung mga foreigner yan sa atin . Ang katanungan, alam ko napakarami po natin. Babalikan natin yan mamaya. Yes po. Regarding po dun sa video po ni King OHC na Back to Eden, sinasabi po na magdidilim daw po ang langit, matakpan ng usok ang araw. Ang tanong ko po ay, ahantong po ba ito sa nuclear winter? Ano po ba ang dapat namin paghandaan kung sakaling sa oras na ito maganap na ito? At kung saan po ba ang pillar of fire, meron po ba tayong makakain at ligtas po ba tayo makakasunod? Makakasunod po ba ang mga hayop sa atin dahil sa init ng pillars of fire? Yun lang po, mahal na. Salamat. Okay. Bago ko sagutin yung tanong, no foreigner may eat the Passover meal. Wala, hindi pwede ang hindi baptized because they are foreigner. Pag hindi pasok sa covenant, they are considered as a foreigner because the kawan is defined by the covenant. So kung hindi pasok sa covenant, hindi sila pwedeng mag-partake. That is Exodus chapter 12, verse 48. Yahweh said to Moses and Aaron, these are the regulation for the Passover meal. No foreigner may eat it. Any slave you have bought may eat it after you have circumcised him. But a temporary resident or a hired worker may not eat it. So yung slave mo lang o katulong mo sa bahay ang pwede, pero dapat circumcised siya. Pero yung temporary resident, bisita lang ninyo, hindi pwede. Pero yung slave na binili mo, pwede. So wala naman ang slave na binili ngayon. Hindi na uso itong bumibili tayo ng slave. So therefore, yung katulong is considered as a foreigner in your household. Hindi pwede din. Kasi iba ang provision kasi sa any slave you have bought. So this does not apply pala
doon sa ordinaryong katulong natin. So we will stick to the rules. Ito, 48. A foreigner residing among you who wants to celebrate the Passover must have all the males in his household circumcised. Then he may take part like one born in the land. No uncircumcised male may eat it. The same law applies both to the native born and to the foreigner residing among you. So halimbawa, may foreigner sa atin, kailangang magpa-circumcise lahat ang members niya, ay household niya. So we have a dilemma here. Kasi may mga may mga member tayo ng Kawad na talagang strong resistance yung family. So this could not apply. Ito ay kung willing magpa-circumcise, assuming. So magpa-circumcise kayo. Pero kung nandun na, alam na nila ang covenant, pero talagang ayaw, then we will only accept yung actually hindi na nga pala foreigner yun kasi member na natin sorry. So for outsiders lang ito talaga. Outsiders, hindi pwede, maliban na lang kung siya ay makikibahagi sa covenant at siya ay tuli. So to play it safe, huwag nang isali ang foreigners. Yung mga baptized lang talaga ang isasali dito. Provided tuli. Yan. Narinig niyo na po. Ang napakahalaga po nun. Tuli po, tsaka po baptized. Ang isasama po natin. Marami po kasing tanong na kung pwede daw po yung sa mga yung kasama sa bahay na wala pa sa kawan. Yun na po, nasagot na po Nasagot na po. Exodus chapter 12, nandun ang rules. O yan po. Sa Exodus 12:48 po, pakibasa niyo na lang po at naroon po yung kabuuan ng ng kung sino yung mga dapat mag-partake at hindi. Okay po. Chapter 12. Yeah. Buong chapter, basahin nila yun. Okay. So Exodus chapter 12 po, buong chapter po. Basahin po natin iyon para po sa kaliwanagan po ng ating pong selebrasyon na ito kasi napakahalaga po nito. Okay po. Mahal na Hari, sasagutin niyo na po yung sa po. Kay yung tanong po ng oo nga. Magkakaroon ba ng nuclear winter? Oo. Kasi siyempre pag nagkaroon, makokoveran ang init ng sinag ng araw. So, yung temperature is magda-drop. Pag nag-drop, yung temperature natin, kahit ang lugar natin ay walang winter, biglang magkakaroon ng winter. But does it include anong preparation? Actually sa Amerika, ang mga tao gumagawa ng bunker Naguhukay na sila sa ilalim ng bahay. Tapos talagang malalim. Tapos steel ang layered na steel ang structure sa loob. Doon sila nag-i-stack ng pagkain para pag nagkabombahan ng nuclear, may pupuntahan sila. Pero naman ganun, pag nabulsay ka, ay ka pa rin. Tunaw ka doon sa loob para kang hinorno doon. So it's not guarantee na yung mga bunkers. Ngayon, effective lang ang bunker kung medyo malayo ka sa ground zero. Na kumbaga tilamsik na lang ang aabot sa iyo. Pero kung ikaw talaga ang nahulugan sa ibabaw mismo ng bubong ng bahay, wala, tunaw ka, ilalim yan.
So it's no guarantee. So kung magkakaroon ng nuclear winter, anong preparation? Ay dapat marunong kang magpag-id. Ano yung magpag-id? Yung magparikit ng apoy kahit walang posporo, walang ano, etc. Yung pinapakuskus lang. Dapat you should know about that. Survival skills yan. Kailangan mo dyan. And the best preparation is pray to invoke the promise of Abaya Hawa for protection. Kasi pinangako niya yun eh. Na I will surely protect you. Yun, ang best preparation dyan. Kasi kahit anong gawin natin, without divine intervention, ewan ko kung magsasurvive tayo pag pinag-usapan ang nuclear bombings talaga. So, yan ang sagot ko. Still, the safest place ay yung ating sariling bansa. Kaya lang nakakalungkot. Ang boto natin to condemn Russia is yes. Nasa pamunuan natin, ewan ko kung sino nag-ano ng yes na yan. Isa tayong bansa sa nag-ano na matanggal sa United Nations Human Rights Council ang Russia over the alleged human rights violation kuno, which are actually propaganda. So I don't know kung gaano ka-aware ang ating government. Sana nag-neutral na lang. Sana nag-abstain na lang. So I don't know what is happening sa ating bansa. And considering we are under Duterte administration right now, pero bakit nag-yes, condemn Russia? Manahari, yung pong isa pong tanong kanina, kung saan po ba may pillars of fire, meron po ba tayo makakain? Ligtas po ba tayo? At makakasunod po ba sa atin ng mga hayop? Dahil sa pillars Ano bro? Kung po sa sa pillars of fire po, meron po ba tayong makakain sa panahon na yon? Magkakaroon po ba tayo ng pillars of fire? O ito po ba yung artificial sun ng China? Yun lang po, yung mga hayop po ba makakasunod sa atin dahil sa pillars of fire? Well, sa akin kasi hindi ko pa masasagot yung regarding sa pillars of fire. Kasi ibang protection naman ang gagawin sa atin. Pillars of fire nangyari yan noon sa ancient Egypt. Nung panahon ng ancient Egypt, nung lumabas ang mga Israelites. But now, it could be different. It could be different. So, yan lang ko. So, it's too soon to anticipate. Wala akong makapa na instruction sa aking diwa pertaining to your question. So, wait and see tayo. If there is any divine instruction, then I will let you know. Kahit hindi kayo magtanong sa akin, I will release it. Maraming salamat po, Manahari. Okay po.